Yo, what is good? It's your boy Kurt, and today, man, we have another reaction. So today, we are going to react to Time First. This is episode 9, Astray No More. I guess this is the episode where, I know, it's time for Ken to give his time. To give his time. It's his time in first in time first. Sabi ko sa first time with time first, to share yung thoughts niya and to share. Well, again, since sinumulan nila to na parang kada episode is kada member ng SB19, sobrang like every episode is a banger, no? Like in topics and then yung mga information na na ngayon ko lang nalalaman na galing mismo sa kanila. So yeah, we have Ken now, no? And I'm actually very very excited sa episode na to kasi if you guys remember sa mga nakaraang episode, hindi masyadong nagsasalita si Ken, di ba? Wala siyang masyadong he's just being a good listener. Nagbibigay siya ng like mga thoughts niya paunti-unti, no? Pag I don't know, I mean siguro pag feel niya kailangan niya ng maglabas ng or may gusto siyang sabihin. Pero most of the time, like lang siya, nakikinig lang siya sa usapan. But now, I mean, it's his time, so most probably marinig natin siya sa buong episode na to. But yeah, I'm just excited, man. Without no further ado, let's get it. Hi everyone, we are SB19. What's and up? Welcome to Time First! Yes, and muna for tayo. today's episode, we will be talking about Ken's time. Hey, wait a minute. Wait a minute. Ito bang episode na to is like parang sobrang bagong episode? Kasi iba na yung buhok ni Josh eh. Hindi ko siya mapagtagpi sa utak ko yung timeline nito. Kung kailan nila ito sinod. I don't know. Yaman na. Ken's time, Ken's life. Ken's This is my time. And as you can see, we're here with a messy setup with our Wardrobe, wardrobe. luggages, Can you even see it? and everything Okay. that I we think wear. they can. Is that visible? Yeah, they have The camera? B-rolls and stuff. There's a lot of but luggages here. Kailangan talaga English. More English no? talaga. Kasi Yes. nasa, Because because we're we're on practicing, tour. ba? Yeah. So, Okay. So, sinod nila to before sila mag-world tour. Okay. Got you. So why we have this kind of setup right now? Because Ay. as you know, for English this talaga. series of episode, we're trying to be close to that specific member, to our Mhm. topic. So this is the closest that we can. Oh, Ken loves luggages. No, Ken's love. Tapos, Stell loves what? Driving. So, I mean, I assume gusto na sabihin dito is yung parang dahil sharing ng kanya-kanya, di ba? Parang gusto nila yung vibe is parang homey or parang hindi siya parang talaga, like may production talaga sa studio talaga sila, like very homey vibe yung gusto nilang gawin sa mga episode na sila yung mag-share. As you know, for this series of episode, we're trying to be close to that specific member, to our topic. So this is the closest that we can. Oh, Ken loves luggages. No, Ken loves fashion and clothing. So Okay, we're going I to see. fix our clothes. Wow, that's For so fun. nice. Yep. They're going to fix that phone. We are going to. We're going to fix the clothes. So we have the accessories and the Alright. costumes. So yeah, let's talk about Ken's time. Kamustahin natin siyempre si Ken Tulala. Kamusta ka naman? Ken Tulala, men. Buti na lang, no? Saktong-sakto.
kung isa kayo sa mga viewers ko na sumasabay sa akin, na sumubaybay sa show break nila, no? I mean, we're at the point na, yun, yung ano yun? Na banggit na yung Ken Tulala na pangalan niya dun sa, ano yun? Online School Boys. So, I mean, I get the reference now. Pero I feel like kung di natin pala papanood yun, parang hindi ko malalaman kung bakit. Going We're going to fix the clothes. So we have the accessories and the costumes. So yeah, let's talk about Ken's style. Kamustahin natin syempre si Ken Tulala. Ken Kamusta ka naman? Tulala. Kamusta ka naman recently? Of course, masaya. Sobrang masaya. Kahit medyo yung tour. Ako honestly talaga, medyo tinatamad ako mag-travel. Oh. Sobrang, Oh. minsan, Pagod din. No? oo, nakakapagod mag-travel talaga. Yung logistics, ganun. And maraming maleta, tapos biyahe ng biyahe. Yun yung nakakapagod eh. Pero pag dumating ka na sa lugar, okay na, parang masaya ka na. Okay na, dito na ako, so di ko na kailangan lumipot. Palagi. May bata doon na nangangalikot. Travel talaga. So, Yeah. if it's for work, If it's work, I had to do it. Parang, okay, pupunta kami kasi ano, kailangan. I mean, like, kahit nakakatamad, kailangan ko. Mm-mm. I'm sorry, supposing na parang gusto ko lang banggitin na parang ano no, yung vibe na gusto nila ibigay dito is parang tayo as a viewer, and also sila parang pinaparamdam nila na nagkukwentuhan lang tayo. Like, wala sila sa studio, wala silang like, you know, magandang backdraft, no, na ano, yung na kadalasang makapanood mo sa mga podcast, no, makita mo sila nagkukwentuhan, may nagkangalikot ng mga jewelry sa gilid, no, may mga tutupi, parang nagkukwentuhan lang kayo sa ano eh, sa living area nyo eh. Mag-travel talaga. so, Yeah. if it's for work, If it's work, I had to do it. Parang, Yeah. Mhm. okay, This is pupunta work. kami kasi ano, kailangan. I mean, like, kahit nakakatamad, kailangan ko. Mm-mm. Mhm. Pero paano mo na ano lahat ngayon? Like, kamusta time management? Siyempre, yung oras ba? Mag-manage ng Parang kasi time. napansin ko recently, parang ikaw, mas naging laid back ka na recently. Na parang, laid back yung buhok mo. parang laid ka na. Medyo chill ka na. Napansin ko yun. Parang, something has, parang, Something has that change, changed. ganon. Or parang mas na, Gusto kong bagitin, ano to, short-haired era ng SB19, ganun ba? Parang pansin ko parang iiki ng buhok nila kayo, ano mo na siya. Mas nagiging gumagaling ka na rin talaga sa mga ganitong situations, gano'n. Dati kasi may sakit ka eh. Siguro kasi ano, parang medyo mahirap pag tabo dito. Mahirap pag ganun lagi. Ng ano, parang na-realize ko rin na ano, mahirap din gumalaw. So, you know, I had to parang ano ba tawag? Adjust. Parang adjust. And ano, talagang inaano mo na lang na parang ito yung kailangan, hindi parang parang in a way, ano na lang eh. Parang sacrifice yung ginagawa mo for Yeah, everyone. kasama na rin yun. And, yeah, para sa, kumbaga, gaya ng interview natin kanina, di ba? Tsaka letting go din eh, no? Ganun talaga. Letting go. Yung trust, tapos, I don't know why, pero I mean, I feel like Pablo is a vibe to sa video na to. Parang napaka-good mood niya. kakaroon na tayo ng communication na better talaga compared before, and understanding. Pero siguro, pagkakaunawaan. Kumbaga naging naging maaliwalas na lahat, ganun. So, Positive yung Mas vibe. madali, Yeah. mas yeah, madali so, lang mag-open kumbaga, up. kumbaga Mas madali na parang mag-ano. parang mas magaan gumalaw na.
Yeah, then, aside from that, yung family ko, ganun. Pag-focus Kasama ng mo na rin family sila ko, ngayon oo. sa Pilipinas, di ba? Sa Pilipinas. mama Pero mo. hindi yung tipong kasama ko talaga lagi. Mm-mm. Kung bumibisita sa bahay, ganun, pinapapunta ko. Ang magulang ba ni Ken is, yung mama at papa niya is nakabalik na ng Pilipinas. Parang sila sa Malaysia ba yun? Malaysia ba? Tama ba yung basta? Parang sila doon, di ba? Ando pa rin ba sila? Nag-work pa rin ba sila doon? O like, nag-settle na sila dito? Pero hanggang ngayon nandun siya. Yung mom ko kakalis lang. Pero umuwi. yung kuya ko, nandyan nag-stay. Okay. So, yung nagme-message sa akin Yung pinsan ko tsaka yung kuya ko, ayaw na umuwi, nagdodota na. Sabi sa akin, wag ka maingay, hinak ko tong account na to. Ha? Sira ulo. Sabi ko, sabi ko, marami pa namang skin to, baka nahack talaga sa yan. Yun yung time, pagka-uwi ko ng bahay, masaya ako na nandyan sila. Sige, sayakan nyo lang yung kuryente ko. Alam yung ganong bagay. Tapos kaya nga, di ba, yung keyboard ni Style sa office. Sabi ko, gamitin ko muna to, walang gumagamit So, kinuha ko, dinala ko sa bahay yung keyboard. Pinagamit mo sa kanila. So, excited din sila na dumating yung isang laptop. Magkano mo ang kuryente mo? Wala kang mababa na kuryente mo. So far, yung kuryente ko sa mga 2, 3. Ha? Paano Baba. nangyayari na gano'n kababa yung kuryente? baba lang. Mababa kuryente ko kasi hindi ko Hindi mo siya, alam mo siya sa bahay lagi eh. Siya lang. Mataas pa kuryente namin. Mataas pa kuryente namin eh. I mean, if you think about it, no, parang, pwede rin talaga kasi syempre busy sila eh, di ba? Most probably, again, if isipin natin, laging nasa trabaho or busy si Ken eh. So baba talaga yung, unlike dito sa amin, nandito kami lagi sa bahay. I mean, I'm working from home. Hindi nga ako lumalabas ng bahay talaga. So, totoo lang, no? Halos di na, onti-onti na lang, na ako, pwede na ako ikulong dito, no? Di na ako nakikita ng mga tao sa labas. And also, may mga maliliit na bata pa kami. So, parang yung TV is laging nakabukas, no? Yeah, makes sense. Okay. I mean, nakasay mentality na pag may yaman, may pera, no? Ay, matataas yung mga ano niyan, pero kayang-kaya naman nila eh. Pero, if you think about it, makes sense na mababa yung kuryente niya. Pwede din sila na dumating yung isang laptop. Magkano mo ang kuryente mo? Wala kang mababa na kuryente mo. So far, yung kuryente ko sa mga 2, 3. Ha? Sana all, no? Gano'n kababa yung kuryente mo? Napakababa. Mababa kuryente ko kasi hindi ko kasi Hindi mo siya, ginagamit. alam mo siya sa bahay lagi eh. Siya lang siya sa bahay. Hindi, di ba nung may mga kasama nga siya? Oo nga, recent lang. Recently, nung ako lang mag-isa. Pero nung siya lang isa, okay. Oo, binuman yun. Ngayon, nag-double. Naging 5, 6, gano'n. Okay. Yeah, makes sense. Okay. Sabagay, Sige, no? at least masaya sila. Masaya din ako nakikita sila. Kaya naman tayo nag-work di ba? Para sa family rin eh. Yep. Pero yung work ba, kailan siya nagiging tiring para sa atin? Like, naisip ko lang. Oo nga, no? Ano? Tiring. Oo nga, no? For an artist. How if I don't feel good during that day? So, ano kung ganyan din ba sa inyo? Siguro gano'n naman. I feel like kasi itong tour, parang, syempre, if you're in the Philippines, di ba? You work hard and everything. Tapos, At the end of the day, kumikita makakauwi ka. Medyo malaki-laki. Pero this time, talagang sacrifice wala. yung kita mo. Oo. Wala. Parang minsan, lugi ka pa. Ano na Lugi lang pa. eh. Extra effort siya. Pero, somehow, di ba parang, it's also one of the things na gagawin natin para ma-reach natin yung mga Goals na. national conference. So, kailan siya nagiging tiring? Kapag hindi siguro, walang communication siguro. Yun. So, Isa yun. Kasi parang pag hindi mo alam yung expect mo, ano makukuha ko after this? Parang something like that. Parang baka doon siya nakaka-drain. Pero ikaw ba, for you, Ken? oo nga. Isa yun. Siguro madami rin naman natin. Pero nakakapag-recharge ka naman pag magsa-shopping na eh. Ayun na. Magsha-shopping talaga, no? Magsha-shopping. Drain. Pero ikaw ba, for you, Ken? Recharge yung shopping. Isa yun. Siguro madami rin naman natin. Pero nakakapag-recharge ka naman pag magsa-shopping na eh. Pag ano na, pagod. Ay, shopping, ang hinginig. Siguro naging tiring yung work pag kumbaga feel mo na parang
wala ka masyadong nakukuhang resulta. Kumbaga, Mm, parang yeah, work makes ka ng sense. work tapos walang result, di ba? Walang ano. Darating sa point na talagang gusto mong sumuko, ganun. Pero gaano ka katagal maghihintay? Like, gaano katagal yung leeway? Kasi for example, third world tour na natin. Yeah. Doon nakikita naman natin na may improvement. Ako, kahit third world tour na natin and ngayon parang same venue pa rin, wala talaga, hindi siya lumang yung venue natin. Pero ngayon kasi parang parang sobrang laki ng paniniwala ko na Merong possible mangyari. may possible na mangyari sa tour na Totoo. to, sobrang yun yung kinakapitan ko ngayon eh. Yun yung- Parang may yun yung- feeling na Oo, kasi- hindi mo mapaliwanag. parang yun yung nakikita ko sa isip ko na pag nabigyan lang talaga kami ng pagkakataon dito na makapag-perform dito, talagang ang nasa isip, wawasakin ko talaga yung sinasabi. Hindi na makapag-perform sa sunod. Yung sasabihin ko eh. Naminom kasi ako ng kape, naunaan ako ni Pablo sa joke na yun. Hindi na makapag-perform mga susunod, no? Wow, literal na binasak yung stage, eh, no? Diba, alam mo yung ganun? Wala na ako sa joke. Nakakainis. Nag-Hito Awards tayo. Ayo. Kaso talagang Iba yun yung energy nun. malalagutan ako ng hininga as in. Sabi ko, Grabe yun. Hindi, pero totoo, di ba? Which is, by the way, no? By the way, ayun yung performance or ano nila, na sinabing lip sync sila, no? Tatawa tuloy ako sa video ko na ang daming nagalit. Sorry na ulit. wasakin ko talaga yung sinasabi. Hindi na makapag-perform sa sunod. Legit, diba? Alam mo yung ganun? Alam mo yung nakapag-ano tayo? Nag-Hito Awards tayo? Ayo. Kaso talagang Iba yun yung energy nun. malalagutan ako ng hininga as in. Sabi ko, Grabe yun. Hindi, pero totoo, di ba? Parang, grabe to ah. hindi naman sa dinadaya natin. Kumbaga, syempre, every time we perform on stage, like for example, Bicol Loco, binigay naman natin din yung best natin. Mm. Pero somehow, kapag nasa ibang bansa ka at Bigyan hindi ka. mo kakilala yung Yung mga mga tao. Para kasing, kasi sabi nila, no? Hindi na sinasabi na, porket sa ibang bansa sila nag-perform, parang hindi na same level ng energy. Ano na kasi, no, parang mas mataas yung pressure, mas mataas yung expectation. And again, yun nga yung pinaka-goal nila, di ba? At the end of the day, na makilala yung Pilipinas. As well as Pilipinas, yung talent natin. So, mas gusto nilang mas ipakita pa. Unlike, makukuha mo kasi na pag nandito ka sa Pilipinas, di ba? Like, lahat ng mga nanonood doon is, mga solid, like, 18 na, di ba? Nanonood doon. Or may mga casual man, pero, na sila no? Kahit na hindi naman solid, pero SP19 enjoyer na sila no? Sabihin na gano'n. Pero to kasi, sa Hito, hindi naman, like, andun yung mga taong yun, hindi dahil para sa SP19, right? Hindi yun yung pinaka-pinuntan nila. 'Di ba? So, syempre, again, ibang bansa, international, no? So, gusto lang ipakita pa, no? Para maingganyo yung, guess yung sinasabi ko. Sobrang Gusto mong patunayan yung sarili mo. Oo, yun. may pinapatunayan. Yun. May pinapatunayan ka kasi, oy, ganito kami. Kumbaga, papakita ko sa iyo kung like what we're made of. Ganito kaming klase ng artist. Parang, yun nga. Gusto mo pasikat. Yun yung Yun. nagbibigay ng energy. Ayun yung doon, haba ng explanation ko, yun yung pinaka doon, hinahanap kong word, gusto na magpasikat. 'Di ba? Energy sa'yo eh. Tapos, grabe talaga yung na yun. Kasi malalagutan ako ng hininga. So, Kita ko nga yung ano mo. Song rin pa eh. lang to ah. Grabe na. So sa tingin mo, sinasabi mo nga parang may feeling kang, nararamdaman kang feeling. Doon, nararamdaman ko rin naman siya. Punta tayo sa banyo. Ibang pakiramdam pala. May feeling. Ibig sabihin ba, yung time na ginugugol natin sa tour, for you, worth it siya? Or, anong nakikita mo? I think so. No. I think worth it siya. Kahit parang nung una parang parang Ang dami kasi. yung medyo sakripisyo nga to medyo kasi alam naman natin lahat hindi talaga ganun ka. Mhm. Pero yung paniniwala ko na US
nandito yung ano eh. Lahat ng artist, kumbaga. Kung Aha. yung pinaka-mature, Titira sila dito. Kasi Yung- nandito yung pinaka... matured market. Oo, yung market. Karamihan ng mga A-lister, no? Opportunity. Mga artist. Yun na rin yun. Kasi nag-artist ka nga kasi gusto mo Oo, makilala. gusto mo magkano. Isa-isa ba nga ano eh, no? Gusto mong pasikat eh. Di ba? Aside sa love mo yung passion mo, and you want to be an artist because passion mo yun. At the same time, gusto mong pasikat, eh yung punto nun eh. Di ba? Diba? Sinong makikinig sa music mo kung di ka magpapasikat? Di ba? Let's be honest, sa music industry, kahit gaano ka kagaling kung hindi ka marunong magpasikat, hindi ka marunong magpapansin, ilabas dyan, ilako yung music mo, kahit gaano ka kagaling, hindi ka sisikat eh. Depende na lang pag may video ka na nag-viral, no? May video ka na suddenly, nag-viral. Pero that's, like, once in a blue moon, 1 in a million chance, di ba? So, kailangan mong pasikat eh. Gusto mong gawin tong passion mo, maging artist, and at the same time, ipagpatuloy mo siya. And may bigay mo yung buong oras mo in a point na yung passion mo is na ma-monetize na, no? Nagkakapera ka na para doon. So again, kasi pag na-monetize mo na siya, magkakaroon ka na mas maraming oras doon kasi yun yung ipaprioritize mo eh. Di ba? Kasi doon ka na rin gumawa ng pera. So, kailangan mong pasikat talaga. Bigger audience. Totoo. Parang katulad ng ginawa ni na, sino yung artist na sina Liza Soberano? Diba? Di ba? Napunta talaga siya dito Ibang bansa to talaga. try. You have to, I mean, you'll never know if you have to risk it. Di ba? Yeah, Ano yung you lyrics never na know. kanta natin? I guess you never We'll know. never know. Hindi, never know if you try. Never to try. Better to try. Better to try. Akala ko tinatanong mo lyrics yung... Sa ano, di ba? Sa Niebe. What is? Speaking of it, Ken, pag ikaw kasi, di ba, parang may mga, nakapapansin ko sa'yo yung mga timing ka rin eh. Pag syempre, parang ramdam mo rin siya kapag, Hey. may timing. Di ba, parang, meron ka rin preference. So, paano mo na nasasabi na, ikwari ikaw, ito na yung tamang time para gawin namin to. Or, ito na yung tamang time para, anuhin ko to, mag-risk ako dito sa ginagawa ko na, sa SB9. Ikwari, ganun. Ikwari, kung, for Kala ko example, kinuha Kala ko kita matutumba yung camera. for SB19. Di ba, syempre, nag-aaral ka nun. Paano mo napapag-decidean yung mga ganung bagay na? Ayaw niya na talaga pumasok. Ay, sobrang fresh sa atin ng mga information na to, no? Kasi kaya tapos lang natin ng interview niya kay Doug Brock, yung podcast na yon, di ba? So, napaka-fresh pa sa natin, sa memorya natin na yung dahilan kung bakit hindi siya napagtapos, di ba? Kung ano yung ginawa niya, ano yung takbo sa isipan niya, and yung paano siya nag-decide, no, kung ano yung pagpapatuloy niya. For example, nung kinuha kita or for SB19. di ba, Kinuha syempre, kita, na-bloat naman ganun. Paano mo napapag-decidean yung mga ganung bagay na? Ayaw niya na talaga pumasok. Ayaw niya talaga ba? Di ba? Wala Kasi, ako na Siguro magkaroon ng ano, dahilan. una sa lahat, naniniwala ako sa sarili ko. Una sa lahat, pinaniwalaan ko talaga sa sarili ko. Na may talent ako, ganun. Pero nung una talaga, hindi ko talaga nakikita ko sarili ko na maging ganun pala. Ay maging artist, like kakanta sa sarili. hindi ba siya ever, kumari before, may time ba na parang nawala na yung spark? Kasi, Oo, dami. Sobrang syempre, pag ano ka, di ba? sobrang daming sobrang daming. Discourage ka na. Bakit? Ba't nawala yung spark? Hindi ko rin ma-explain eh. Hindi ko rin ma-explain kung bakit. Parang napagod na lang ako ng sobra. Parang yun nga, gaya na sabi ko kanina, yung nakakapagod parang ang resulta. Alam mo yun, mga ganong klase ng bagay. Marami Ah, ka di na ko alam. kasi Ano na-experience to? dati. Before? Before to Before SB19. Parang, hindi, I mean like, kasama na rin. Nung kasama na. nag-SB na. Oo. Yung simula nila. Simula nila, di ba? Tayo na parang, wala na akong pakialam. Sige, matanggal ako. Di ba nga, grabe yung rebelde yun. Rebelde. Grabe yung pag-rebelde yun. Gagawin sana akong joke sa rebelde, pero parang medyo offensive siya. So, hindi natin tutuloy. Sorry. Natawa ako sa sarili ko. Kasi, parang, dumating din yung time na parang susuko na rin lahat. Sabi ko,
Wala na to, kailangan ko naman. Sumuko na lang tayo lahat. Kailangan ko na exit boy. Kailangan ng backup. As in, yun Pero talaga. isipin mo, di ba, ilang months bago mag-viral tayo nung tumalsik yun? Siguro mga 8 months. 1 year din, no? Nag-training 1 year siya From nag-training. training to viral. To viral. 1 year. Tapos, kilala na agad tayo. Kaya, kailangan, swerte ko nga. Ito talaga. Pero parang buti nga, hindi ka rin sumuko kasi if sumuko ka, GG wala na na. kaming extra member talaga. Yun talaga yung na rin, no? Tama rin. Yeah, if you think about it, no, nga, no, I mean, isang taon, matagal din yun eh. Totoo sin. I mean, di naman sobrang tagal, pero matagal din yun para sa nagsisimula. Eh, matagal na yun para sa ilang beses kayong parang yung attempt nyo is nag-flop. Diba? Ang lakas na maka-discourage. Parang ang haba ng isang taon. Pero if you think about it, parang sila Pablo, diba? Sila Josh, mas matagal sila nagantay eh, no? So, yeah. Galing eh. Na-amay sa origin talaga nila. No? In talaga nila. But kasi I feel like kung, for example, let's say for example, kasama nila ako during training. Parang wala akong wala akong hindi ganun kahaba yung pasensya ko na ipagpatuloy na parang isang taon na. Siguro isang taon, kaya kasabayan ko si Pablo. Isang taon na, wala pa rin nangyayari. I mean, peace, I'm out, no? So, yeah, I mean, sobrang deserve nila to, no? Kasi kita mo naman, ihintay talaga nila. Tingnan talaga nila kung may mangyayari. Naman yun. Siguro para sa akin talaga. Para sa akin din talaga yung spot na yun. Kasi kami, butik na rin mawala yung spark namin sa ayaw na ito ayaw na bumangon, ayaw na Ayaw na ni Ken Ganun na. May mga times Ayaw na no, pauwiin nyo na. No, yeah. Ganun talaga. Pero ngayon, talaga nakikita naman natin na I feel like we are getting there and Mhm. yung maturity kasi nandiyan na eh. Lalo na syempre, nakikita natin yung isa't isa nag-grow eh. So nakikita ko talaga na naiintindihan na natin yung isa't isa, binibigyan Siguro, natin ng space din. May mga panahon talaga na kahit yung isang tao, kahit ilang beses mo pagsabihin, hindi na Ito talaga lang eh. bigets. Mhm. Tsaka Pero kailangan, Time talaga. time yung will tell. mag- Time is the bigyan- truth sayer. Bibigyan mo Time talaga is the ng oras. ultimate Kasi kahit, teller. for example, like, may ibang anak na kahit gaanong pagsabihan ng parents nila, bugbugin pa, pero hindi talaga magbabago. Kasi kailangan sa sarili nila. Huwag naman ma-realize bugbugin. nila. Pero yung point niya, Hindi. tama ka naman din dyan. Hindi, Huwag naman, hindi, huwag hindi, naman, hindi, diba? hindi, Huwag hindi, naman, pag ganun. totoo. Kasi, So, minsan, ako, pag sa mga pamangkin ko, hindi ko rin masyadong, hindi ko masyadong binibigyan ng, baga pinipressure, dinadagdagan yung, like, dapat kasi, ganyan, alam mo yun, hayaan mo, ma-realize na rin yung pagdating ng panahon. Why, ang nakakatakot lang doon, what if Too late. it is What too if? late bago mo ma-realize lahat? What if? So, magsisisi. Malas kami na ginagawa ni Stel. What if? Nakamiss yung Niebe, no? Ay, ako nga ulit yun mamaya. Dapat kasi, ganyan. Hayaan mo, ma-realize na rin yung pagdating ng panahon. Why, ang nakakatakot lang doon, what if Too late. it is too late bago mo ma-realize lahat? So, magsisisi ka, and maawa ka rin sa kanya kasi, di ba? Maawa ka rin sa kanya kasi, yun naman yung ako kasi umaasa lang ako sa tao, magbabago. Mhm. Kailangan niya lang ma-realize yung mga bagay. And hindi rin ako yung tipo ng tao na ituturo sa iyo kung ano yung way. Kasi shortcut na yun eh. Kailangan mo na malaman mo rin yung daan. Kailangan malaman mo yung daan sa sarili mo. Kung may tatayo ka sa sarili mo, tsaka, para ba may tamang timing din yan, eh, di ba? Para sa certain situation, bago mo sabi sa tao, para ma-realize niya na, ito yung katulad ng sinasabi ko, ito yung mangyayari kapag hindi mo ginawa yun. Kahit anong sabi mo, kung hindi mo niya marirealize sa sarili mo, hindi siya magbabago. Hindi talaga Kahit anong kakainin. pilit mo. Totoo. Parang naniniwala din ako, parang, kasi iba-iba naman ng mga tao, di ba? So parang, kumbaga kung ibon siya, tapos
gusto mo na lumangoy siya. Parang hindi No, hindi posible, mangyayari. di ba? Meron din kasi meron ding iba na pinagsabihan nila, nasusunod nila, pero labag pala sa loob nila. Ayun din, yun din. Merong ganong klase ng bagay. So, Kaya sila nalulungkot. kaya sila nalulungkot din. So, Nalulungkot ka ba? Yeah. Hindi rin sa salita eh. I'm happy. madami. Di mo talaga maintindihan yung damdamin ng tao. Eh. Pero masasabi Di mo, mo, nasa oras ngayon, as in, at this very moment, parang tama yung, eto yung gusto mong gawin. Pinili mo siya at masaya ka na ginagawa mo siya hanggang ngayon. oo. Ito talaga. Nakikita ko talaga sa sarili ko na, alam mo yan, kahit tumanda pa. Hey, let's go, no? Same mindset, no? 2 taon nakalipas, sige pa sa 2023 yung interview kay Doug Brock. Same mindset, no? Sinabi niya to na kahit ito talaga yung gusto niya kahit hanggang tumanda siya. Hanggat kaya niya, no? Nice, man. Music kasi walang pinipiling edad. Yeah, true. Totoo. Yung iba nga, Nabanggit ko nga sa inyo, di ba? Kung manonood ka kaibigan ng reaction natin sa interview niya kay Doug Brock, no? May mga matandang tayo, senior 18 fan na tayo, no? Ay, senior 18s na tayo, no? Nakikinig pa tayo. Nakikinig pa. Ano kaya tugtugan nila noon, no? hindi ko naman sinasabi na. Kaya, yun na, kaya nga, naiintindihan kita, pre. Preno lang daw. Tayo dito kasi hindi naman dapat na ino-open up yung mga ganyang tayo dito lahat eh. Nagsisimula pa lang. Simula at wakas nga eh. Parang pagka nababanggit yung edad eh. Yeah. Lagi na kuryente. Wala pa pre. Wala pa ako sinasabi. Hindi pa nga nire-reveal yung edad mo eh. Tinitingnan ko nga. Parang, sa itsura ba natin, halata na edad na. Hindi. Wala pa Hindi nga, akong gusto narinig kong na nagsabi tanong. sa atin na, ha? Ganyan ka Alam mo paano nalalaman yung edad natin? Ano? Pag nag-freestyle na kayo. Bakit? Depende sa dance move. Hindi, ever since ganun talaga si Pablo. Talaga ba? Tito moves na pala, no? Depende sa freestyle. Alam niyo, may gusto akong malaman. Oh. Here we go again. Pumunta ng probinsya, nasa Manila ka na rin, nagsasayaw-sayaw, nag-compete. Parang gusto ko lang malaman, ano yung, nung time na nag-stop ka na mag-compete sa Manila, bumalik ka ng province, ano yung mainly yung ginagawa mo? Nag-aaral siya, di ba? Nasa probinsya ka, bago probinsya ka ako. pumunta bago ka i-message. Umuwi din ako doon pero tapos nag-aral din ako ulit. No, iba, nag-aaral nga siya. Nakwento sa akin ng pinsan mo. Kasi Nag-aral din ako ulit. Nung birthday ni Stan. So nag-aral ako ulit doon. di Tapos ka yun, sabi ko, wala. Feeling ko, tumigil ako sa pagsasayaw nun eh. Tumigil na talaga ako as in. sasayaw, sa Tumigil performance. Nag-focus Sabi ka ko, sa wala. pag-aaral. Feel ko wala. Wala talaga. Nag-focus sa pag-aaral nun. Kasi wala eh. Parang na-realize ko nun na sinasayang ko yung sinayang ko talaga yung pera ng parents ko, gano'n. Kasi ang laki ng gastos ng architecture eh. Sobrang laki ng tuition, gano'n. Pero So, pala, na-redirect ka lang pala. Ba? Hindi ko rin sure. Hindi, kasi di ba? Nagamit mo yung Probably, skills mo na ngayon kung nandito ka. Mhm. Pero ang hirap din kasi, no? Parang dito sa Pilipinas, sa LA pala tayo. Sa Pilipinas kasi, parang hindi pa na ituturing na professional job ang pagiging isang artist. Yeah, totoo. Lagi siyang walang Totoo. kasunduan, kaya hindi siya sinusuport. Alam mo, na-realize ko, ito malaking sa akin to eh. Sabi ko, ba't sa Europe, sa America, and Other parang countries. progressive countries. Laging importante ang art. Art talaga. Sa Greek, lalo. Sobra. Kumbaga parang doon ko na-realize na sa Pilipinas kasi, since we are in a third world country, ang dami nating problema, necessities pa lang, pagkain pa lang. Yung parang- Kasi ang nangyayari dito sa Pilipinas, parang dahil nga medyo may kahirapan yung bansa natin, no? Kailangan natin ng pera, kailangan pagkukuha agad ng pagkakakitaan, and again, yung pagiging artist or even like streamer. I mean, since si Josh yung nasa screen natin, no? Streamer or gamer, hindi siya yung traditional way, no, ng mga Pilipino na way para kumita ng pera. Kadalasan is talaga pagtatrabaho, 'di ba? Pagbabanat ng buto, ayun yung pagkukuha ng pera. Na-aching ako, wait lang.
shit, hindi siya natuloy. What the hell? yung necessities natin hindi nakukuha madalas. Ayaw na nung mga parents natin na nag-aaksaya ng oras sa ganun. Mas gusto nila syempre yung pagkakitaan natin. Pero kasi usually mabababa nga yung tingin sa mga performers, mga na ganito, binabarat tayo or I guess hindi naman. Hindi naman, I don't know, maybe siguro. Pero para sa akin naman, parang hindi ko naman iniisip ng ibang tao na mababa yung tingin nila sa mga artist. I feel like, yung dahilan kung bakit hindi siya yung parang iniisip or yung parang, ano ba tawag ito, wais na, na desisyon, kasi, hindi lahat sumisikat or nagiging successful sa pagiging artist, no? Kasi again, pagiging artist ka or like, singer, all type of different artists, tsaka ka lang makikita or makikita yung bunga ng mga tinanim mo pag naging successful ka doon sa ginagawa mo. Or, I mean, hindi naman sobrang, kahit hindi yung sobrang like SB19 level, like yung kahit ano lang, kahit kilala ka lang, di ba? Kailangan umabot pa sa ganung point para lang, yung babalik tayo sa kanina natin pinag-usapan, yung passion mo is ma-monetize mo rin at the same time, di ba? So, kaya parang I feel like yun yung iniisip ng mga traditional na mindset ng mga Pilipino na artist, hindi ka na makikita dyan, di ba? Parang suntok sa buwan, no? Buti sana kung sure ka o na nasisigat ka, sige. So, parang ganun yung nila. binabarat Pero yung I mga guess siguro may mga kapwa tao natin. din na iniisip nila na Ayaw na nung mga parents mababa yung natin tingin na sa mga ganun. Maybe, I don't know. nag-aaksaya ng oras sa ganun. Mas gusto nila syempre yung pagkakitaan natin. Pero kasi usually mabababa nga yung tingin sa mga performers, mga na ganito, binabarat tayo or binabarat yung mga kapwa natin artist, di ba? So, ang hirap pagka struggling artist ka, ang dami mong investment. Pero at Palabas in lahat kasi, reality, lahat obvious. naman ng profession, Pag bagong artist kasi, palabas lahat ng pera mo kung pagsisimula ka. na ganito, Nag-i-invest ka binabarat para sa tayo sarili or mo. binabarat yung mga kapwa natin artist, di ba? So, ang hirap pagka struggling artist ka, ang dami mong investment. Pero at in reality, lahat naman ng profession, ganun din. Pero mas parang feeling ko lang, low yung chances kasi nga, konti pa yung platforms. Totoo. Isa rin yun, no? Pero ganun, di ba? Parang ang Nabanggit nga ni Doug Brock yan, di ba? ang hirap na ibenta nung, uy, gusto ko maging ano. Kaya nga ako, nung tumatanda ako, doon ko lang, Oo, sa'yo galing yan, ha? Sasabihin ko nga dapat sa atin. Gusto ko lang tapusin na magsalita siya, Tapos sabi ko sana di ba, napag-anuhan yung pag-react sa edad, tapos siya mismo nagsabi. Yung ganda na ba doon yung shades ni, shades ba yan? Nasa ulo ni, ni Justin. Parang kay Do Flamingo, no? Don Quixote, Do Flamingo. pero ganun, di ba? Parang ang hirap na ibenta nung, uy, gusto ko maging ano. Kaya nga ako, nung tumatanda ako, doon ko lang, Oo, sa'yo galing yan, ha? Sa'yo na galing yan. Wala kaming sinabi. pero doon ko lang isip na, bakit ngayon hindi masyado ako tinuruan ng art, ganun. Parang lahat pala na nasa paligid ko, merong art, storytelling. Dapat nung bata ka pa lang. Parang somewhat, di ba, may resources or meron lang may nag-aano sa Tsaka, akin, sobrang nag-guide mahal about mag-aaral art. ng art dito sa Pilipinas. Sa art dito. Sobrang Uwi na kayo, Sa, sa LA nga sila. Anyway, parang creative, Mahal. ano lang naman thinking or something Sabagay. like, parang alam mo yung kahit nga music or ano, kasi sa akin hindi masyado na, Pero- na-instill Pero ito, I think it's not also readily available sa environment natin. Kasi for example, marami akong kakilala na producers, art din naman yung Pag-produce ng music, yeah. Mixing, mastering. Ang singil nila dito sa Pilipinas, 3K lang. 3K, 6K. ang baba, Pero diba? sa ibang bansa, ang lalaki ng singil nila. Ang dahilan daw nun is because parang hindi naman sila nag-aral professionally kung paano mag-mix and master. Walang available na course for mixing and mastering. Which is mali Ganyan. no? So hindi sila pwede sumingil kasi wala silang, kumbaga hindi sila lisensyado pagdating sa mixing and mastering. Pero sa ibang bansa,
ino-offer yon, inaaral talaga na matindi. Kumbaga meron talagang courses for those. So, pwede silang sumingil ng malaki-laki. Kasi nga, ginugol nila yung oras nila para aralin yung ganung Totoo bagay. naman. So, kumbaga, sa atin, hindi siya readily available. Hindi siya nakakitaan ng possible na income na maayos-ayos ng mga magulang siguro. Kaya rin siguro hindi na-encourage yung mga tao kumuha ng art. Walang statistics, kumbaga. Oo. Possible. Walang basehan. Oo. Ganon. Pero ngayon medyo nag-iiba-iba na di ba? nag-iiba For na. example, Kuya Kevin ko, gusto niya maging graphic artist dati. Pero dati, nung hindi pa social media era, siguro wala talaga siya mapapala doon. Oo. Pero ngayon na nag-boom na, di ba? Parang yung mga kaibigan mga sina Isay, gumagawa ng mga online commission, pero ang laki ng sinasahod nila. So, laki ng pagbabago talaga ng mundo. Buti nga, umabot tayo dun sa yung transitioning. Na, para Parang na-witness. ano nga habang lumalaki tayong nasa gitna. Oo, totoo. Witness natin yung Kasi itong bagong era natin ito na social media, di ba? Sa kalagitnaan tayo nun no, na wala pang ganto, tapos may ganto na, di ba? So, yeah, masaya lang, no? Parang nakaka-amaze, no? Andun tayo sa kalagitnaan. Generations. Who the hell is that? May nagpupukpok sa labas ng bahay. Justin, saan ka na? So, since, yun nga, kasi actually hindi natanong yung sagot ko, hindi nasagot yung Hindi tanong ko. natanong yung sagot ko. Ayun nga, ano nangyari, anong ginagawa mo nung bumalik ka ng probinsya? Sabi mo, nag-aaral ka lang. nag-force ako. Bakit nagkaganon? Ang nangyari, sayaw ako ng sayaw dito. Ay, sayaw ako ng sayaw sa Manila. Sinat nga siya ni Josh. Tapos, Tapos hindi, wala before nang doon, chance, oo. nung nandito ako, nag-aaral ako dito, sayaw ako ng sayaw. Tapos di na ako pumapasok. Parang feeling mo dun. Pinag-aral ka Ka dito. dito sa Manila. Pinag-aaral ako sa Manila. Oo. Pero Pero hindi ka Oo, nag-aral. tapos sayaw lang ako ng sayaw. Sayaw ka lang ng sayaw. Nag-aaral ka naman. Saan doon sumayaw? Iba yung pinag-aralan, no? Hindi na ako pumapasok noon. Yun lang. Ba't mo na-decide ang bumalik dahil na-realize Pinabalik mo? ka. Hindi, pinabalik ako. Kasi nga hindi ka Pinadeport pumapasok. talaga ako. Oo, parang gano'n. Yeah, deport. Pinadeport siya. Kasi, ano ba yan? Wala ka namang, hindi ka naman pumapasok. Kung ikaw Balik pa ka na. naman pinauwi. Pinabigyan ng pera, tapos hindi ka pumapasok. Totoo. And eventually, diba? Tapos ayaw ko na sana dapat mag-aral noon. Pinilit ako ng lola ko na mag-aral. Ano gagawin mo kung hindi ka na mag-aaral? Tambay. Tambay. Yun lang yung utak. Tambay na. cap. So, yun yung naisipan ko noon. Tapos pilit ko, sige na, mag-ano. Face yun. Feeling ko face yun eh. Tuloy mo si sayang. Mm, Sayang yung oras. it's a Sayang face. yung gear na ginugol mo sa pag-aaral. So, ituloy mo na lang ito. So, napilitan ako. Nag-aaral ulit ako. Tapos, habang nag-aaral ako doon, daming realization. Ganun, parang, alam mo yun, parang feeling ko lahat ng tao galit sa akin, ganun. Or even yung sister ko, ganun. Parang masama yung loob nila sa akin. Kasi siyempre, alam ko naman sa sarili ko na parang, alam mo yun, na-let down ko yung parents ko, ganun. Kasi malaki yung tuition ko eh. So, Sa Manila ka pa. sa Manila pa ako nag-aral noon. Mahal din yung Ano school. ka? Enduron, di ba? Grabe naman yung Enduron. So, Ayun. Enduron. Ang social grabe naman. yung grabe rin yung regrets ko noon hanggang sa umabot sa iyak ako ng iyak every night. Kasi sobrang awang-awa ako sa papa ko. Sobrang awang-awa ako sa papa ko noon, sa mama ko, ganito. Tapos nag-promise ako sa self ko na okay, pag igihin ko na mag-aaral talaga. So, Promise. talagang maganda yung grades ko. Oh, dang! Oh, Maganda yung grades ko. Naka-blush on. As in, Ganda. Maganda. matataas yung So, matataas talagang ang average nag-commit ko. ka nung Oo, time nag-commit na yun. talaga ako nun. Dumating sa point, March. Wala na, alam mo. Nag-chat si Josh. Diyos palang dahilan. Siyempre, pre. Kung steady kasi yung buhay mo. Hindi, pero kasi ano yan eh. Tawag nga dyan, unfinished business. Hindi Yeah, pwedeng steady na yung totoo. buhay mo. Dapat sisirain natin. Yeah. Ito yun, di ba? Hindi nawawala sa So, heart mo. ang isipin mo, ang Oo. ganda ng grades ko, no? Ang ganda yung Graduate ka na eh. Ito na talaga. Pero,
yung sa puso ko talaga, yung Oo. academics wala talaga sa puso. Babalik-balikan mo nga yun. Kasi, Nag-aaral lang, ang nasa isip ko nun, Yung, nag-aaral ako para sa parents ko. para hindi sa sarili. Yeah, hindi Kumbaga, talaga gusto para kong bumawi sa kanila. That is not a bad thing. Kasi, Oo. di ba, doing it for others para sa akin is, I think, is being more considerate and not being selfish eh. Ito, Kasi may mga ganun tayo eh. So, you did, Totoo naman. That's nice. A very brave for me, din, action or Parang thing na ginawa mo. dapat balanse lang din kasi parang kandila ka Nauubos. na. Nauubos. Parang pag binuhos mo yung energy mo sa ibang bagay, ibang tao, or lagi mong neglect yung sarili mo. Kaya nga, ito binulungan ko eh. Tara. Ano tayo, punta March tayo. yun. Saktong, last period na yun ng exam. yeah, huling Hindi exam ko- na lang. Umalit ako nun eh. Tinanong ko siya nun eh. Paano studies mo? Parang nalalimutan ko na yun yung chat natin nun, pero parang... Hindi, sabi ko sa'yo nun, tapos na yun. Nakalimutan na agad. Studies natin yun. Hindi, gagame na ako. Nakalimutan na agad. Exam. Hindi ko... Umalit ako nun eh. Tinanong ko siya nun eh. Paano studies mo? Benta sa akin mga joke ni Pablo ngayon Chat natin nun, pero parang... Hindi, sabi ko sa'yo nun, patapos na yung patapos na yung exam ko. Ayun, sabi tatapusin mo lang. Tatapusin ko lang yung exam ko nun. Talagang sabi ko, sige, tatapusin ko lang yung exam ko. Pero hindi ko na tinapos yung school year nun. Tinapos ko lang yung exam ko nun, paragad ako. Pero nagpaalam ka nun. Tumakas ka lang. Ikaw ba? ka na, Oo, Tumakas ka lang. ba? finish! Oo, Ano sabi nila sa'yo nun? Ha? Tawan-tawa. Usap na ba? Pare! Sabi niya kasi, lumipad daw siya agad sa exam. Ma'am, finish! Tapos ang energy ni Pablo ngayon na. Oo, Tumakas ka lang. ba? Finish! Oo, Ano sabi nila sa'yo nun? Ha? Di ba usap na ba? Pare! Sabi niya kasi, lumipad daw siya agad sa exam. Ma'am, finish! Hindi, pero hindi ka kasi ma-share masyado sa lahat eh. Pero yung time na yun, paano sabi nila? Ano sabi nila nun? Pa mga family Tumakas ko? ka eh, oo. Walang nakakaalam. Pagdating ko dito, hindi nila alam na nandito na pala ako. Hindi ka nagpaalam. Hindi ko nagpaalam. Ang nakakaalam niya ng lola Sabi niya, ko. magdodota lang po ako ha. Yeah. Meron sa Manila na. Ang nakakaalam niya ng lola ko. Tapos pagdating ko sa Manila, kumato ko sa tito. Ba't nandito ka? Bibili lang ko yelo. Kwento ko sa Yung kanila. sa mabot ng Manila, bibili ng yelo. Nag-mission ako sa tapos, ayun, nag-stay ako doon sa kanila. Ilang months. Ayun. Nakahiya din eh. Kaya Oo, rin, totoo kaya ka naman. nag-stay Totoo kaya ka na, sa kaya office talaga. nag-stay kasi nahihiya ka. Kasi hiyang-hiya na ako eh. So, nag-design ako, Nag-message nag-move ako sa studio. Pero by the way, sa ano naman yan, naranasan naman yan doon sa again, no shade na. Masyado tayo nagaan eh. Pero sa naranasan naman niya doon na walang bubong, inaayos, diba? Parang I can na mahiya pa rin, no? Nag-move ako. Hindi ka nagpaalam eh. Hindi ako nagpaalam. Actually, hindi ka nag-move, nag-stay. Anong ginagawa ko sa studio, pre? Gumigising ako ng alas 5 para maligo, tapos tulog ako ulit. Oo, yan. Ano naman talaga. So, ligo ako alas 5, tapos minsan di na ako nakakaligo kasi di ako nagigising, ganun. Time pa yun na grabe yung magdodota ako nun. Oo, So, saktong Mineski magdodota ka pa ako nun eh. nun, nakakuya ako alas 5, ligo muna ako bago tulog. Sa Mineski ka nun eh, rekta. Oo, rekta Mineski yun. Siyempre, Dota muna, bago ang Dota lahat. muna bago ang lahat. So, ayun, training days. Pero alam mo, Masasayang araw. Masasaya at hindi masasayang araw. gusto ko balikan yung sinabi mo na parang yung, di ba, tumigil ka sa pag-aaral from Manila, pinabalik ka doon. Tapos parang gusto mo na lang maging tambay. Parang ayaw mo na gumawa. Kasi may face din na ganyan eh. Nung nag-quit tayo, yung parang... Hingal na hingal ka. Oo nga eh. Nalimot kasi eh. Parang nabuwag. Tapos parang wala akong gustong gawin sa buhay ko. Kasi parang, alam mo yun, parang natagpuan mo na yung gusto mong gawin sa buhay. Tama. Tapos parang Nawala. kinuha siya sa'yo. Ngayon, Wala ka ng purpose. Nawala siya.
wala ka nang ibang gustong gawin. Parang gusto mo na lang Yung tambay. mawala. Gusto mo na mawala. Parang ganun. Gusto mo na lang, ano pa ba gawin ko sa buhay ko? Pero darating yung point na parang, siyempre, pag bubuhayin ka rin ulit ng loob, kasi maraming, kumbaga, may responsibilities, maraming nakasala siya, ay apektuhan yung ibang tao. Pero pag kinalabit ka ulit nung gusto mong mangyari, walang ano-ano. Let's go! Let's go! Lipat ka na Nabuhay agad. ulit, no? Yun nga yung nung Lipat ka na agad. Nag-aaral na talaga ako ulit nun. Tapos tinignan ko nito. Sabi ko, gusto talaga akong patigilin. Yun yung sa isip ko, Hindi naman baka siya, ito ano ba? talaga yung ano ko. Gusto ito talaga akong yung patigilin, Dok. calling. Si Josh talaga yung, pag gusto talaga akong patigilin ito, tigil nga ako. Tingnan natin. Ganun. Oo. Josh calling nga eh. So, Josh calling. oo. Josh calling. Josh calling Santos. Josh calling. Tapos sinubukan ulit. Tapos, ayun. Pagdating pala dito, Ganun pero yun talaga. yung, By the way, no, so far, no, yung mga jokes nila, pumapasok na yung araw, eh, no? Hirap lang talaga sa yun umpisa. yung una ha. Para talaga siyang ano eh, parang sabi ko lugmok, parang lugmok na naman pala ulit to. Nagdating mo doon, Oo, ganun. hindi, nung nung nag-training na ako. Nung medyo. Siguro kalaunan, hindi naman grabe naman. Mga isang linggo pa lang, ay, lugmok. Lugmok na ako. Hoy, Good. hindi mo ba alam na malulugmok talaga tayo, na tsambahan lang tayo. Hindi, amin ko sabihin, di ba, pagkarating mo, Oo. syempre, ano ka pa, ganado ka pa, siguro mga 1 month, ganado ka pa. Ganado ako nun. Pero pagdating ng mga 3rd month, ay, Oo, wala wala. Sabi ko, ano kaya ulit to? lang ginagawa. Alos. Lugmok tayo doon kung hindi tayo natsambahan, hindi tayo nagbuwak. Totoo naman yan. Oo. Lagi ko rin ino-overthink. Talaga may kasamang swerte rin yung nangyari sa atin. Pero in a way kasi, mas isipin tumataas nyo. yung chances nung No, kasi andun na sila sa ano eh, kung mag-viral sila o hindi. Diba? Kasi mga nabanggit nila na parang gusto na nila tumigil, diba? After nung go up, kung hindi pa rin siya mag-work, titigil na sila. Diba? So, in a way, medyo sinulate sila. Pero, I mean, deserve din naman nila. No? Buti nga eh. Diba? swerte kapag lahat tayo naniniwala sa ginagawa natin. Kumbaga, sabi nga, di ba, parang, Kasi if you think about sabihan pa na si Raulo. Kasi if you think about it, kung hindi ka talaga magaling, di ba nag-viral ka lang hindi ka magaling, hindi ka rin sisikat eh. Nag-viral ka one time, kunyari, for example, hindi talaga sila magaling, tapos nag-viral yung go up nila. Hindi ibig sabihin sisikat na sila, tuloy-tuloy na, di ba? Kasi kung di talaga sila magaling, wala, hanggang doon na lang yun. Hanggang doon na lang sa go up na yun. Kung di talaga sila magaling. Pero, yun, swerte nga kasi nabigyan sila ng spotlight, no? Nag-viral yun. Nagkaroon sila ng chance para ipakita pa kung ano yung kaya nilang gawin. Which is, nagawa naman nila, di ba? Kaya, hanggang ngayon, dito sila, di ba? Habang tumatagal yung panahon, lalo silang tumataas. Nangyari sa atin. Pero in a way kasi, gano'n din, mas tumataas yung chances ng swerte kapag lahat tayo naniniwala sa ginagawa natin. kumbaga, sabi nga, di ba, parang, Nawala. Tama, kailangan prepared ka. Sabi nga ni Kuya Jay, gawin mo lang ng gawin yun. I-prepare mo yung sarili mo. Para kapag umulan, bumagyo, Pwede masasalo ka. ka. Kaya yun nangyari kay Kid, in a way. Sabihin natin, oo, medyo merong konting lapses o siyempre, minsan ganoon tayo eh. Hindi naman lahat ng gusto ng sabihin natin, parents natin, maiintindihan natin din agad or gusto din natin. Siyempre, or sa mga tao sa paligid natin. I feel like maganda naman yung kinalabasan. Kung yun nga yung redirection, sabi ko. Parang, it has been waiting for you or that yung mga yung mga preparation mo, yung mga hilig mo for this moment na maging maging artist ka and nagamit mo na siya. Ano naman, nito. Speaking of, Ken, sabi niyo, mahilig siya sa fashion. Kino-compare ko dati yung fashion mo versus ngayon. Ano ba? Yung nag-training siya o yung bago ba siya mag-training? Hindi. Kasi bago siya mag-training, iba rin yun eh. Ibang year din ng fashion, no? Yung fashion mo. Alin yan? Hindi kasi, di Alin ba? alin yan? Hindi. Ibang-iba rin yun eh. Pag dikitin nyo. Totoo Sige, yan. gawin nyo sa edit nito, bilang ipapastil nyo yung dati. Tapos ngayon. Skinny. Ibig sabihin ba nun, dahil wala ka lang pambili ng damit Wala lang ang pabili. Wala lang ang pabili. Oo.
Pero nung nung high school ako, mahilig na talaga ako magtahi-tahi. Mahilig magpipintora ako sa pagpipintura ako sa damit ko. Kung ano nung ginagawa ko. Kung ano yung brand ganyan, Balenciaga ganun. Ginagawa ko yan dati, pre. So, ikaw pala nagpauso ng pre. Nagulat nga ako isa. Tapos nung mga gawa kong damit na ganun, yung mga binutas-butasan ko, tapos paint ko ng parang splash-splash. Nahiya ako suotin kasi gawa ko lang. So ayoko suotin sa labas. Saan mo siya? Sa loob. Hindi, wala lang. Parang gusto ko lang makita yung resulta. Tapos makikita mo sa Balenciaga. What? Gato yung presyo. 2012 ba? Dapat hindi na lang yung maging creative director talaga ng mga ganyan. Isipin mo, kung ano, pinapatent mo yung ano. Joke lang. Pero yun nga, parang nakakaano kasi. Grabe, no? Pero Pabaliktad na. ever since mahilig ka na. Mahilig na ako. Kumbaga parang Mahilig na ako mag-ganun. Dati pa lang. dapat kasi para mahilig ka na sa damit. Kumbaga parang Mahilig ka na kasi. Di kasi ikaw, tinatapos, paano mahilig ka mo na. siya iwasan? Uy, ginagawa itong bata to. Kaya talaga nakakarap ka sa camera. Grabe, no? Pero ever since mahilig ka na. Mahilig na ako. Kumbaga parang Mahilig na ako mag-ganun. dapat kasi para Mahilig ka na. damit. Kumbaga parang Ito naman, lalapit. Eh, Tarap ikaw, sa camera. Paano mo siya? Gusto ko nang maging fashion icon. Or hindi naman gano'n. Pero gusto ko... Sa kanya nakapokus yung camera. Magkaroon ng mga ganito. Gusto ko pumorma. Pero ngayon mo na-realize na gusto mo yun. Siguro sa mga napapanood ng mga movies. Especially Step Up. I see. Sabi ko, ang angas ito magdamit. Tapos, first year ako nag-start na pag ganun na yung cup ko, patagilid-tagilid na. Susuot ako ng malaking shirt, alam mo yan. Tapos, ang pag-evolve naman nun, dumating sa skinny, emo. Ay. Nakita ko na yung mga picture mo dati. Lagi akong may baong yung pencil. Yung pang sa mata, yung pang pa-dark. Eyeliner. Eyeliner. Tapos magtatago ako sa likod ng classroom kasi nahihiya ako na lagyan yung mata ko. Tapos paglabas ko, dark na yung mata ko. Tapos kukuntian ko lang para di masyadong halata. Kunyari natural. After nung transition na yun, doon na pumasok na yung K-pop na sumahan. Yeah. K-pop era. Actually, yung colorful dati, uso yun, no? Oo, colorful. Lalo sa K-pop. Meron akong yellow, meron akong pink. Ay, yellow. Yellow na Yes. skinny, legit. Yellow na skinny. Ah, Tapos yung mga yellow na skinny. dala ng mama ko Yellow talagang... skinny? Yellow na skinny. Stripe pa nga eh. What the? Stripe. Matindi yun ah. Man. Tapos naka-played na, naka-played. Kaya yung mama ko galit na galit eh. Akin yan. Sa ano yan? Sa... Para sa leopard na yun. Yung pinapadala ng mama ko, ubos. Para sa damit. Talaga? Oo, ubos. As in. So Umpisa- talaga yun yung ano. Dati pa pala talaga, hindi lang ganun ka yung budget niya, tapos yung options niya na pagpipilian kasi nga bitin sa budget. Pero dati pa talaga pala yung gato niya, Oo. Actually, naalala ko si Ken. Unang paycheck natin, Balenciaga, ganyan binili nito. Naalala ko paycheck, siya. totoo yun. Status agad. Naalala ko pa yun eh. Sa'yo, Triple S agad yung binili mo, di ba? Triple S agad yung binili Dinala ko mo. pa sa Ah, pinadala sa... Ano ba shoot natin yun? Nag-shoot tayo nun eh. Tapos pinadala sa... nakalimutan ko rin eh. Basta yun lang naalala ko. Sabi ko, grabe naman to si Ken. Ang Oo, priority Triple S Triple yan. S. Pero, syempre, hindi na papasaya sa'yo eh. Dati, peke-peke, no? Oo, peke-peke. Oh. Dati, peke-peke. Pero ngayon... Peke. Kasi wala kasi dati. Kumbaga, gusto ko lang isatisfy yung sarili ko. Ito yung mga bagay na hindi ko talaga. Nakukuha dati. Tsaka yun nga yung sabi ko eh. Kaya ka naman nagtatrabaho na mahirap. Kasi, kailangan magagasos mo siya sa mga deserve mo na bagay. And Ako naman- sa family mo rin, di ba? Totoo. Tsaka, kahit gumagastos ako sa damit, mahal na rin talaga. Inuuna ko pa rin yung pamilya. Unahin ang importante. Kung kailangan, muna sila? Kailangan, Secured. secured muna sila. Lahat talaga. So speaking of family, since naubos na yung time, then parang gusto din naman namin, ano yung mga gusto mong gawin for your Yes, family? lalo na nauubusan tayo ng oras. Gusto kong gawin para sa pamilya ko. Yeah. Gusto ko silang dalhin sa isa sa staff natin. So, Ano yun yung nga mga naisip mo? Asia muna.
Asia muna. Asia Oo. muna. So, yun yung kasi, wala, gusto ko ma-experience din na mag-travel-travel sila. Kasi Bagay. alam ko na hindi pa nila na-experience yun. Puro trabaho, no? Kasi Travel. all their life, Ayun yung nakakalungkot to din, no? Yung mga lalo sa mga OFW natin dyan, no? Napupunta ka ng ibang bansa, no? Nasa ibang bansa ka nga, pero doon ka para magtrabaho. Diba? Ayun yung masakalap doon. trabaho sila para sa amin. So, ano nga ako kasi bilib na bilib ako kasi ako pa yung namimilit. Bakit kayo din nanghihingi sa akin ng pera ganun? Ano talaga? Oo, as in, never ako nakatanggap na, Ken, kailangan ko ng pera ganun. Never. Never ako naka-receive. Tapos, yung papa ko pa nga, medyo sinasabayan pa ako. Nahihiya kasi ako, ba't ka nahihiya? Ganito, ganyan. Okay, Baka di rin sila showy. Kasi ikaw, hindi ka masyado showy. hindi rin talaga Pwede show usap yun. ba kayo? As in, parang, Oo, anak, as in, love you, anak, ganun, love you pa, ganun, Oo, something like naga- that. Sa chat or sa ano lang, personal? recently ako nagsasabi ng gano'n. Pero sobrang parang kung bibilang. So, kung isipin mo, big up sa sa magulang ni Ken. Diba? Kasi parang sa Pilipinas kasi, no? Yung, mentality sa Pilipinas na anak mo yan, di ba? Dapat yung anak mo, kailangan pag nagkaroon ng trabaho yan, tapos lumaki, kailangan, suportahan yung magulang. Alam mo yun, parang obligasyon ng anak na suportahan yung magulang. Alam mo yun, na parang, di ba, may mga na sabi, pinanganak na yung mag-aahon sa atin sa kahirapan. Like, what the hell? So, inanak mo to para, ang pangit lang na nun, no? So, big up sa, sa mga magulang ni Ken dahil doon, di ba? Ko siguro parang twice. Parang dalawang beses lang ako nang. Pero, di ba? Kasi parang ano ba tawag dito? Napagtanto ko yung Words. hindi ko alam para sa Tagalog eh. Parang na-measure ko yung love ko para sa parents ko nung nandito na ako sa edad na ganito. Probably like 27. Kung ba Until namumulat ka na sa mundo, parang Parang doon ko na ganito pala kahirap. Grabe pala yung ginawa ko na kasalanan. So, meron akong guilt sa heart ko na bakit ko ginawa ko. Kumbaga, parang ikaw yung nagtatrabaho ngayon. Ako yung may nagtatrabaho, problema ka tapos na. ako yung Oo. paano ako magiging stable in the future, paano yung mga mapapa ko kailangan muna sila masarap yung buhay nila dito ganyan. So, alam mo yun, kasi unang regret ko na nangyari ayun sa lola ko. Nung nag-start tayo mag-boom, tapos nag-pass away yung lola. Nakakalungkot yun. W Lola pa naman. Kasi yung lola ko nagpalaki sa akin. Mhm. Hindi niya na-experience yung yung ginhawa na nakuha mo ngayon. nagtatamasa. So, ngayon, pinauwi ko yung parents ko, ganito. Tapos gusto ko din sa kanila experience. Pero I guess, naman yan, very proud sila sa'yo. Even Oo. your lola, kung nasan man siya ngayon, for sure, di ba? Proud yun kasi, I hope that, she's watching. Ayun siya. Yun yung Swan, ayun siya. Raulo ka. hindi naman, Ayun. Nakanood ba siya ng Ayun siya. yung lola ko. hindi, paaga yun, naalala ko pa yun, umiiyak siya sa studio. Gumagulgul to, first time ko siya nakita magulgul na, no? Ako second time ata. Second time, iba yung nakarinig ko ng unang hagulgul niya. Ganon? Iba ba yan? Ay, hindi ko narinig Hindi, may yun. katawagan pa siya. Kaya hindi ko narinig. Iba yung unang hagulgul yun, niya. Hindi ko narinig yun. Nalala ko yun. Nakulo kayo. Okay. Kailangan alamin pa masyado yun, pero Gulgul na, no? Ako second time ata. Second time, iba yung nakarinig ko ng unang hagulgul niya. Ganon? Iba ba yan? Ay, hindi ko narinig may yun. katawagan pa siya. Kaya hindi ko narinig. Iba yung unang hagulgul yun, niya. Hindi ko narinig yun. Nalala ko yun. Nakulo kayo. Ako yun ang nakakita ko. Iba yung unang hagulgul niya. Pero iba rin yung unang hagupit ng hagulgul mo, Pablo. Oo naman. Ay, ayun. Iba rin yung hagupit ni Si Teyang. Naka-thumbs up pa. Ito sinasakyan ko na ng mga kwento niyo. Medyo? Ano tuloy mo na? Maaga yun yung sa lola. Nakalimutan ko na sabihin. Hindi, sa lola mo. Sa lola mo.
So, Yung baga, umuwi ka sa inyo. Watching Hope. Yung may ko sa amin. pero yung family mo, ayaw na talaga nila magstay sa Manila. full Ayaw time. nila. Never. Parang mas sanay sila dun sa... Sanay sila. Sa province. Kasi, naiintindihan ko rin. Kasi, gaya nga niyan, gaya ng... Tayo kasi, nag-workout tayo, di ba? Tapos pag di ka makapag-workout, feel mo, nanghihina ka. So, ganun din sila. Parang feeling nila, mas lalo silang tatanda agad. routine na rin kasi nila eh, no? Mas Kumbaga, healthy din naman tanda sa, mas healthy rin sa probinsya. yung nakasanayan mo yun. Tapos dito kasi mabubuang ka rin dito kapag Wala na silang kausap dito, Oo. pre. Wala silang kausap. Gusto hindi niya, ka nasanay eh. feeling ko yung mama ko kasi, marites eh. Ano talaga? I mean, mga kaibigan, gano'n. Mga kaibigan Pero sa paano- harap ng bahay namin. Kasi ba parang mas gusto niya nagchichisma- nakakwentuhan. chismisan Talaga ba? sila, ganun. Pero alam mo, may kwento ako. Ano? Baka ganito na sa'yo ng pinsan mo. Umiyak daw yung mama mo eh. Saan? Nung pumunta ng birthday list eh. Umiyak siya. Kasi Bakit? isa siya sa nauna. So, dumating yung mama ko. Tapos nung okay pa sila, pero nung nagdatingan yung mga tao, parang nahiya daw siya. Pumunta siya sa bahay gilid. niya. Umupo siya sa gilid. Tapos Tapos umiiyak. umiyak. Ito ba't ka umiiyak? Yan, wala. Ito, wala. Tawagan siya. Cute naman. Tapos lumapit yung pinsan mo. Lumapit pinsan mo. Sabi ko, ba't umiyak si Rita? Sabi niya, hindi, ano yan. Kinakabahan daw siya. Pero I feel like natuwa siya kasi Kinakabahan siya. sa Na-overwhelmed daw siya. Parang First time niya nga. nakakita siya ng mga manibag marites. Hindi may ano yun, di ba? Siyempre parang... Alam Bago nyo, eh. ako kasi, protective ako sa mama ko. Oo. So, ayaw ko siya na, pag nandito siya, ayaw ko siya na malabas. Siguro, bad din yun na. Ayoko kasi expose yung parents Totoo ko. naman. Totoo. Yung pribadong buhay nila. Kasi ayoko. Kasi alam ko kung anong nandito sa lugar na to eh. Alam ko Ayaw mo i-expose yung Baka hindi nila rin kayanin mental. Ayaw niya i-expose yung magulang niya doon sa parang mga... Yun na nga, kasi sabi ni Josh dito, Josh about to say here, na yun nga yung mental health ng magulang niya, no? Pag nakasalabuha siya or na-experience niya yung ganong buhay or nakasalabuha yung mga ganong tao. Hindi, pag nakikita. Expose yung Totoo parents naman. ko. Totoo. Yung pribadong buhay nila. Kasi ayoko. Kasi alam ko kung anong nandito sa lugar na to eh. Alam ko pagtatawid ka dito. Baka di nila rin kayanin mentally nila pag kaya. nakikita na nila kung ano yung Actually. na ano natin, So, na experience natin. Nung pag-uwi niya noon, actually parang hindi naman sigawan, nag-argue kami. Sabi ko, bakit ka lumabas na hindi ka nagpaalam sa akin? Sabi ko gano'n. Kasi pagdating ko sa bahay, tapos na-realize ko noon, ang sama pala ng sinabi ko. So, ang ginawa ko, nagugutom ako. So, Lambing. Naglambing. Akala ko Hindi, ba? pero ano yun, paglalambing, no, ng anak sa nanay, di ba? Lambing pa rin naman. Hindi, baka naglalambing siya. Pero Ganun hindi siya. nga yung lambing niya. Hindi nga Ganun kasi yung ako lambing show, niya. hindi ako show. Yung mom ko rin, hindi rin siya. Gets niya na yun, gets niya na yun. So, pag dahil Parang ano, no, out of context, parang ang pangat nga rin pakinggan, ano. Gano'n lang niya, inutusan mo pa, no. Pero, again, lambing ng anak sa nanay or magulang. na kaming dalawa, yung kuya ko nga lang nakaganon lang. So, tahimik. Umakit ako sa ano. Kasi, syempre, pagod sa work. Nakauwi ako ng mga 10, 11. Yun yung after ng shoot natin. Pero sobrang So, anong nangyari? Alauna na, iniisip ko pa rin yung sinabi ko. Sabi ko, bakit ako naging ganito? Bakit parang yung mama ko naging anak ko ganito? Alam mo yun? Legit, para kaming nabaliktad. Kasi iniisip ko kasi matagal ng simula ng pag-uwi nila dito. Gusto ko talaga protektahan yung mental health niya. Kasi matatanda na eh. Ako, nakakayanan ko kung ano yung mga masasamang mga salita na sinasabi sa akin. Eh, paano sila? So, ako naman, gusto ko i-protect kung ano yung nagpapasaya sa kanila ngayon. Ayaw mong na maging malungkot. Wag na nila makita yung side na yun. Wag na. Buti napipigilan mo yung mama mo. Yung mga nanay kasi namin, hindi. Yung mom ko Ako, masunurin. hindi. Yung mom ko naman masunurin naman. So, yun lang yung time na nag-argue kami. Tapos na-realize ko, ang sama ng sinabi ko, yung mama ko naman gusto lang naman ata niya mag-enjoy talaga. Tama. You know, mingle with new people.
Nagbakasyon siya eh. Kung So, nasa so, bahay. sabi She ko, deserves it. She deserves it. pinapunta ko siya dito para mag-enjoy din. Yes, So, yes. okay, hinaya, tumayo ako, bumangon ko, kumato ko sa kanya. Pero totoo yung Gutom ako, sinabi pwede mo. mo ko pagluto. Ang maganda ron, na-realize mo rin kaagad. Hindi ka parang, alam mo yun, hindi mo pinalipas ng Ako, matagal. ako, At ako, least, ako na klase na ano tao, mo na. hindi ko kakayanin na maabutan ng bukas yung sama ng loob. Yan. Hindi ko, Yung mahayaan na yung galit o yung away is lilipas pa yung parang overnight, yung matutulog pa kayo, no? Dahil bago matulog. Tapos na, parang kinabukasan panibago, di ba? Ganun. hindi ko makakayanin. Never kasi- sleep angry. Oo. So, ayun, gagawa ko ng paraan kahit walang nonsense, alam mo yun? Kakatok. Man, nandito na. So, nag-usap ulit kami. Oh, ganong klase ng bagay. Pero naiintindihan ko yun, yung dangers ng ano. Kasi what if ikaw nga maging si Justin Bieber ka or something na sobrang sikat. Grabe yun. Yung family mo, pwedeng magamit or Totoo. Oo. tawag dyan, take advantage ng mga tao or possibly pwedeng nilang ewan ko, sa dami kong pinapanood na movie, yung parang kikidnapin nila tapos hihingi na ransom sa'yo, yung mga ganun. Ngayon naiisip ko eh. Huwag naman sana. Pero, hindi naman siguro. Pero hindi you never know eh, di ba? Hindi ko naman nilalahat. Pero Yes, never minsan know. may mga nagpapanggap Totoo. What did I say? Fan. Mga scam, Para no? lumapit. Mga scam, tama. So, yun din yun, na na-realize ko rin noong time na parang tinanggalan ko ng Freedom. Tsaka tinanggalan ko siya ng oras para mag-enjoy. Parang tinanggal ko yung chunk ng dapat deserve niya sana. So, yun. Grabe yun. Bumawi ka naman kaagad. Oo, bumawi ako agad. Yung, Talagang bumangon ako kahit sabi ko, ano kaya sabihin ko sa kanya? O, sabihin mo Matagal ako nag-isip eh. Sige, papaluto na lang ako, papanggap akong gutom. sabihin mo yun si ano, mami mo. Ano sabihin mo? Ano ba tawagan nyo? Ano ba tawagan nyo? Mama. Mama pa rin, ma'am. Mamang. Mamang. Mang. Mang. Mamang. Ang ano rin, no? Ang may, parang may lambing eh, no? Pag may mama, So, mang. Mang tsaka pang. Ano pa yung... Pang parang- baby pa yun actually. Usually kasi mga baby pag Bisaya, tawag nila sa mama papa nila, mang. Pang. So yun yung nakasanayan. Yun yung nakasanayan ko. So hanggang ngayon, mang tsaka pang. Bakit eh, no? Mang. Ang ano rin. Yung mom ko hindi showy, never ako. Mukha nga eh, kapag nakikita namin sa tahimik lang yung ano eh. Yung Pero family mo eh. ang isa lang sa natatandaan ko nung natulog siya na nakaupo, tapos nakahiga ako. Yun lang. Yun lang yung pinanghahawakan ko na mahal ako ng mama ko. Kahit di niya pinapakita sa kasi natutulog ako eh. Tapos konti lang kasi yung space. So, konti lang yung space. So, nakaupo siyang ganun. Para makahiga ako. So, yun yung pinahawakan ko na. Mahal ako ng mama. Yun lang. Parang kumbaga, kasi parang di sila showy, di ba? So, di nila naririnig sa isa't isa yung mga parang mga like normal like the sweet words or like lambing. Diba? Kasi di nga sila showy, pero yun, parang sasabihin niya dito na nakita niya na mahal talaga siya ng magulang niya. Yun nga, di ba? Kasi parang napakaliit ang lugar, inaantok na rin naman yung nanay niya, no? Pero katulog na nakaupo, most probably wala nang pakiramdam yung yung legs nun, no? Pero para sa anak, right? Ng mama ko kasi sakripisyo yun eh. Mhm. Yung rest, yung katawan mo kailangan ng pahinga. So, Importante, may. na kahit hindi nila sinasabi sa akin, never pa ako nakarinig ng I love you na, I love you. Okay lang sa akin yun. Yung support, yung pagpunta ng ibang bansa, enough na yun para ma-understood mo na mahal ka ng pamilya. Let's go. Ayun, ngayon talagang bubuhos ko talaga yun. Lahat kahit maubos na siguro, maubos ako para sa parents ko. If sa time, kasi alam mo yung time na kanta natin, di ba parang pag binabasa mo siya, simpleng words lang siya eh. Kumbaga parang another song siya. Pero Tawang-tawad if- si Justin. May iniisip ka na special, like something, for example, your family, dun lumalabas yung beauty ng mga words niya na parang mamareremind ka. Saan ko nga ba ginagamit yung oras ko? Mhm. Saan ko nga ba ginagamit? Lalo na pag sa usaping family.
as much as possible, parang gusto mo ibigay lahat sa kanila kasi hindi mo alam kung kailan sila Tama. kukunin ni Lord. Yun nga eh. Pero ikaw, paano mo ba nare-relate yung sarili mo story pagdating sa time, sa kanta natin ng time? Ako yun lagi pumapasok sa Yun isip. yung ano ko talaga na gusto ko silang masaya habang nabubuhay din ako. Ganun. Na habang hindi, kumbaga, while nandito pa sila sa mundo, Ma-enjoy talaga. ma-enjoy nila. Ma-enjoy nila yung life kasi alam ko sa sarili ko kung gaano kami kahirap. Kung gaano kami kawalang-wala talaga. And hindi ko naman kinakaya. Kung ano yung pamumuhay namin, masama ako sa bukid para magbiyak ng niyog. Gagawing charcoal yung shell ng niyog. Tsaka coconut, alam mo yun? Sa koprahan. Ang klase na hirap. So, alam ko rin kung ano yung trabaho talaga ng mama ko at papa ko sa ibang bansa. So, yun. Sabi ko nga, sikat lang talaga ako. Yun yung Yun yung, yun. Sabi ko, sikat lang talaga ako trabaho talaga. Kasi, Bawian ko kayo. grabe na yung grabe na yung guilt na naramdaman ko nung nag-aaral ako. Tinigil tapos niya. Hindi ako Kaya naman. papasok pala. Tapos nung Hindi pinauwi mo na ako, malayo na, hindi ka pala mapapasok. doon ako pangit na siguro sabihin. Pero yung guilt na yun parang naging depression siya, ganun sa akin. Hindi mo na Mahirap mababalik yun, oo. Kasi naging multo mo na siya eh, no? Naging multo mo na Parang siya. hindi mo nga maibalik talaga sa kanila. Yun talaga. Pero hindi, at least aware siya Yeah, na may Meron pa yung awareness. meron yung umuwi ako sa amin. Nag-promise sila magbabago ako. Sabi ko, ibalik nyo na lang ako sa Manila. Mamakaawa talaga ako nun sa papa ko, kaso hindi na talaga eh. Naubusan ka nun. Hindi na talaga. So, sabi ko, tatapusin ko yung pag-aaral ko doon kasi ayaw na talaga. Pero look at the brighter side, diba? Or, diba, I'm sorry. It's on. Sorry, I thought there's something on the wall here, but it's a smudge on the screen of my phone. Sorry about that. medyo nangyayari yung mga pero you made it. Ang importante you made it, di ba? Kasi, di ba, kung hindi na nangyayari lahat, wala. Parang, medyo malulungkot ka, pero it doesn't mean na it's end of the world, di ba? Marami naman paraan para makarating dun eh. Siguro ito yung isa sa mga paraan na nangyari sa'yo. And you made it. Kung siguro naman, ako nakikita rin kita as someone na meron kang trait na ka rin, obsessed ka rin sa mga bagay-bagay pag gusto mo. Inaano mo, yun yung hindi mo tinitigilan. Siguro, Hanggang maging maano ko rin successful to sa na. type. Yung trait na to na parang, pag meron akong gustong bagay, gusto ko na agad maano ko siya kasi Sagad. Pansin ko rin sa shopping ni Ken eh. Parang pag nakita niya, yun na yun. Wala na. Yan. pag nakita ko, yun na yun. Wala na akong ibang Hindi titignan siya pa. magsasay ng oras. Ni- Ganun ako. Hindi mo mostly ng men, ganun? Hindi ako ganun. Hindi ganun si Josh eh. Ito pagkakasama Yung gusto sabihin ni Pablo dito yung yung parang nagiging meme na na pag yung babae pumunta sa isang parang like I don't know, grocery or like convenience store, parang lahat pa tinitingnan, tapos ito lang naman yung bibilihin. Unlike pag sa lalaki na pagpasok diretso dun sa aisle kung asan yun, kuha, tapos diretso sa counter, tapos labas, parang ganun. Isang diretso lang. So yun I feel like yun yung sinasabi ni Pablo dito. papabili kasi sabi niya, kung ako yan, bibili ko na yan. Di ba? Parang di mo na makita sa iba ya. Parang, Yun yung... parang gano'n. Tinidemonyo ka lang talaga niya. Hindi, pero parang Yeah. mapapaisip ka Ganun ako nga. Mapapaisip ka nga. What if, nga, no? Sayang oras mo, lakad ka, wala naman. Para nakailang tours na tayo, parang play safe ako lagi. Ganun si Josh nga. Pero pag inisip ko, parang pag uwi ko ng Pilipinas, nagsisisi ako kasi hindi ko binili yun. So, ngayon, medyo... Ilang beses nangyari sa akin yun. tinatry ko Na-feel na- mo ba yung guilt? Parang gano'n, ngayon, basta tinatry kong bumili na dahil nga, may mga ganyan, bulong na narinig ako Bulong. Kasi naman able na tayo. Ano si ano no? Si Titig pa tayo, di man tayo titig. Josh masinop sa pera. Yun eh. Parang,
ba't ka nangihinayang? Hindi gastusin mo yung ano mo. Sa Yun kaya yung mong sabi ko eh, panindigan oo yung mga Oo. gusto mong gawin. Basta hindi lang sobra-sobra. Yun. Basta hindi sobra. Kung medyo malaki naman yung savings, ganyan. Pero Reward yun, yourself. going back to ano nga, Going back sa to the mga nangyayari. corner. Alam mo, Yeah. ngayon ka lang First nag-open saw up you. kasi ng ganito. Hindi ka naman siya nag-open up sa amin. Hindi ako, lalo na pag personal life. Parang, as in, ever since. Para sa hindi mo podcast talaga siya- natin, pre. Para sa podcast natin. Hindi, Sige pero- na, pagbigyan ko na kayo. Para sa content, sige. Para sa podcast, Pero, ano, no? diba, parang, bakit ganun or hindi lang talaga dahil sa family background na yan. Alin yung? Yung parang hindi nyo nakasanayan na nag-uusap. Or hindi ka lang comfortable talaga na putting out there your Yeah. personal. Isa sa ano. Kasi ba pwedeng ma-misunderstood. Pwedeng misunderstood ng tao. Isa yun. Actually, hindi tayo nag-share sa isa't isa. Hindi tayo ma-share sa isa't isa. Hindi. Hindi tayo hindi tayo maano eh. Hindi tayo Pero pag sa atin kasi, pag camera, minsan, sinishare natin yung info natin about sa family. Mm. Diba? Bakit kaya? But So, yeah. Ako, I'll stay na quiet about sa family. It depends na lang, for example, like, it has to be, you know, it has to be, like, kailangan talaga sabihin. For Yes. example, like, tragic na nangyari sa Okay. lola ko. Gusto kong ano yun. Gusto kong, kaso I think na kailangan sila ba kasi it's, mabigat eh. May time na, nandun si James sa bahay. Tapos yung lolo ko, nag-pass away yung lolo ko. Kasi nagwala ako sa bahay, nagmasag ako ng gamit. Tapos nagulat si James. Masag ako ng gamit kasi nagpato ako. Kasi namatay kasi yung lolo ko. Ang kinamatay niya, yung motor Yung ko. motor. Nadisgrasya siya. Anong motor? Motor ko. Seryoso ba? So, doon ako sobrang sama ng loob ko. Talaga ba? Dapat pala di ko iniwan. Ang akala ko ibang motor mo pala Hindi ko yung iniwan yung ano. So, andun na naman yung guilt. regrets. Panibagong guilt na naman. Pero Ang bigat. Hindi mo Kasi, kasalanan yun. Hindi mo kasalanan. hindi alam eh. Minsan, ano eh. Pero syempre yung guilt na na parang kung hindi yung sana, yung mga sana na kung di sana ganito, di sana nangyari yung ganito, no? Kung masisisi sa sarili mo, hindi mo kasalanan. What the fuck is that? Narinig niyo ba? Ayun, no? Give me 1 second, let me check. Yo! Sorry about that. So, mayroon palang ginagawang parang tubo ng tubig dyan sa gilid. So, kami nagbabukpok. Let's go. As in, nandun si James na first na kita niya, wala ako. Sabi ko na nga ba, dapat di mo. Alam niyo, kung ano yung sinasabi ko nito. Wala eh, kung oras talaga, oras. Ang hirap pa naman din sa probinsya, di ba? Oo. Hindi nag-helmet yung mga tao. Oo, totoo yan. Walang helmet din. Oo, ano dun eh. YOLO. So, yun yung story niya. Isa meron pang Skylab. Diba? Tapos alam mo yung parang yung mga single na motor na na nilalagyan ng sa gilid. Tapos madaan sila sa mga rough road, tapos bangin na yung gilid, no? So, binabalance nila yun, no? Walang helmet, walang safety gear. YOLO eh. Ngayon ko lang din sinabi to. Ang alin yung sa lolo mo? Ba't sa nangyari? Pero Yun, alam ko yun. Bet, alam ko to. Alam ba yun? Alam ko yun. Yun yung yung... Parang nakwento mo ata. Nasa condo mo si James. Tapos, pumunta ako. Kasi hindi ka sumasagot. Oo, tama yun. Ako rin alam ko, hindi ko lang Tapos bakit. pagpunta ko nandun ka sa kusina. Nakagano. Oo. Tapos Baka napapahapyawan mo. noodles. Nagluto ka ng noodles. Medyo nga yun. Kasi sabay sila eh. Yun sa isang sa span ng 1 year. Sabay sila ng lola ko. Tapos, tragic. So, mabigat sa akin yung na yun. Pang bata. Yun yung palaki sa akin eh. Nag-college ako. So, yun yung talagang palaki sa akin. So, sila yung tumayong mga magulang ko talaga. Biruin mo, high school ako, nag-graduate ako ng high school, nasa gitna pa rin nila ako matulog. Talaga? Oo, legit. Ganun ako ka. Nabagit nga sa Doug Brock Oo, na kasi Mga lola, lolo. podcast. lola, lolo. Iba pag
Ba't kaya? Pag lumaki ka sa lola-lolo mo, talagang sobrang Ako rin. kaiba. High school, sinusubuan ba ako ng pagkain? Talaga. Oo, legit. Grabe na yun, ah. Tapos yun nga yung sabi ko na, hindi ko High school? makalimutan na sinabi ng lolo ko. Malaki ka na. Nung magka-college na ako, sabi niya, malaki ka na. Hindi na kita papagalitan. Hindi na kita hampasin ng sanga ng bayabas. Ikaw na lang, since malaki ka na, nasa tamang pag-iisip ka na, alam mo na kung ano yung tama at mali. So whatever you do, kung ano yung maging resulta, kung ano yung gagawin mo, responsibilidad mo yan. Panagutan mo yan kung ano yung mangyari. Doon ka naman matututo eh. So, yun yung Responsibility hanggang is the ngayon best hindi ko pa medicine. makakalimutan talaga. Kung ano man maging resulta sa kung anong gagawin mo, kagagawa mo yan. So, Mhm. siguro ito din yung Panindigan mo, no? Resulta ng decision Paragutan mo yan. Resulta ng decision ko. Ba, nagagutan mo talaga yan? Oo. Marami mang pangit, marami maganda. Ang importante, nandito ka na ngayon. Ang importante, ito yung outcome. Doesn't matter naman. Lahat yun, minsan, I wouldn't say syempre, about to happen or ano, pero it happens eh, wala. Hindi mo, yun nga eh. Kaya nga importante ang oras na ginagamit natin fully habang nandyan pa. Huwag natin take for granted yung mga malalapit na tao sa atin. Minsan kasi yun, parang nag-aaway kayo, so bilang ano na pala, konti na lang pala na labing oras niya. Gusto na ko lang din syempre, na salamat, sinema namin yan. Kasi, ano yan eh, SLMT. ano mo yan eh, SLMT privacy na. mo na yan, boundaries mo na. Tantawa naman siya, no? Still. And na-appreciate namin yun. Kasi bibihira tayo na mag-usap ng ganito sa totoo lang. Actually, dami natin mga kwento na hindi sinishare. Pero nalalaman ko sa ibang tao, tayo sa isa't isa, hindi tayo nagsishare. Hindi na, nalalaman ko lang. Hindi ko alam yung karamihan din sa inyo. Oo. Sa ibang tao nang gagaling yun, no? Pero hindi natin sinasabi yung problema natin sa isa. Pero alam siya ng mga tao sa paligid natin. For example, si Estel, alam ng siguro yung mga RMs natin, yung mga problems na kinakaroon niya. Pero nalalaman ko siya from our RMs kasi nagkukwentuhan sila. Ano, kuwari hahanapin ko si Estel, ba't late? Ganun. Kuwari may problema pa lang hinahanap. Even others, ganun, sa'yo, ganun. Mas madaling magsabi sa taong di mo masyadong Laging nakakasama. Alam mo, maano ko yan. Kasi parang mas sila pa yung gustong makinig. Yeah. Totoo naman na no judgments, no ano. Oo, hindi ka No. ginajudge yan. Strangers. Siguro if may gusto ka na lang sabihin sa mga tao na parang hello, very siguro matinding na Hello lang, naiintindihan mo realization mo sa paggamit mo ng oras or throughout your journey sa Ano SB9. ba yung mga differences mo from before until now? Maybe your families or yung ano na yung narating natin or sa iyo sa sarili. Ano masasabi mo with everything? Ito ah. Hirap na. Parang siguro kasi di ba yun nga, parang before, pag parang marami tayong misunderstanding sa isa't isa and we don't understand bakit nangyayari. Before lagi kang late. Tapos parang hindi namin alam bakit. And ngayon na shinare mo siya, parang mas naliwanagan na ako na Kung bakit, no? personally na mayroong kanya-kanyang reason bakit nag-a-act yung isang tao sa specific way. Oo. They have their inner And battles. since parang first time mong parang basically nag-share sa amin, dun parang naging clear sa akin mas lalo. So, parang yun lang. Is it, how can you share bakit mo na-realize na parang super laki ng change or mag-share na ngayon and why not sharing din Siguro before? kasi Development character. parang Sorry, sinagot ko. Ako nagsumagot para sa kanya. siguro parang masasabi ko na meron akong heavy heart before. Kumbaga mabigat yung puso ko. And through time, parang madaming Time heals. madaming mga bagay na nagpapabigat ng puso ko na ayoko gumalaw. Ayoko May gumawa naalala. ng something na progressive na bagay. Dagdagan pa yung burdens. Naalala ko lang, yung sinabi ni Kuya Jello, na yung parang na-hit talaga. Ako naiyak ako. Tapos parang na-hit, ewan ko, parang nakita ko reaction mo itong din. Yung parang gusto niya lang maging mabuting tao si Nara. Iniisip ko siya,
siguro Bigat- lalo na bigat sa na. mga tao na very introverted in nature, mahirap maging mabuting tao kasi hindi nila ina-explain Oo, yung di, feelings nila. hindi nila, Madalas, ano sila, di sila showy, kumbaga, parang si ano yun, no? Parang si Ken eh. Di sila showy, no? Ayun yung isa sa mga pinawala sa introvert, madalas silang na misunderstood kasi hindi sila showy, no? Kasi, again, introvert nga sila. Yeah. ang ano sa kanila, tingin sa kanila, masama na agad kasi they're acting up. Parang ganun eh, they're Mm. acting up. Pero, ang hirap para sa isang introvert na mag-voice out or mag-share ng mga ano. True. So parang mas mabigat yung feeling na paano nga ba maging mabuting tao kung you're trying your best pero ang labas sa mga tao hindi pa rin po. Parang yung never gonna be Tapos hindi mo naman maikwento or maisigaw yung kwento mo. So parang face talaga siya na kailangan pagdaanan. Tama. So, dumaan din ako sa ganyan. Na parang pinipilit ko naman pinipilit ko magbago para sa ibang tao. Para sa expectation ng ibang tao para sa akin. But now, naging masaya ako nung binaling ko yung pinili ko magbago para sa sarili. Mhm. Parang mas sumaya ako dahil sa so doon ko na-realize Dapat lang. na parang Dapat lang, kung gusto mo magbago, kasi decision mo yun sa sarili mo, hindi para mag-iba yung tingin ng ibang tao para sa'yo. Diba? That's for all of you guys as well. hindi ka sasaya pag it's not real happiness pag magbabago ka para ma-met mo yung Yung gusto ng iba. Mhm. Ang tunay na para kasiyahan maging picture talaga. perfect ka sa mata nila. Na? So, parang ganun. Yun yung siguro yun Bilo yung kumantay, masasabi no? ko na realization ko talaga. Na naging ang sobrang saya ko na gusto ko magbago para sa sarili ko. And naramdaman namin yun. Ako naramdaman ko sobra yung Kulang na yung mga changes na nangyari and from all throughout our journeys. And ayun, napakaganda nun. So, thank you so much, guys. Thank you so much, Ken, for Yeah. sharing. And ako personally, sobrang dami kong na-realize. Oo. And naintindihan na parang dati kine-question ko, but now parang ma-apply ko siya with different people na okay, ganito pala yun. So, Gusto ko lang din i-add na parang yun nga, yung mga katulad ni Ken na introvert. Kasi ako din before introvert ako nag-start, nahirapan, hindi ibig sabihin na pag hindi ka nag-share, hindi ka nagsasalita na mga saloobin mo, it means na inconsiderate ka or hindi ka it just means na pwedeng maraming reason, pwedeng na-trauma ka, pwedeng ayun nga, ganun yung nakasanayan yung pinalaki. It's not hard to put yourself out there, mag-shell out ka. Kaya props sa pag mo ngayon, Props, fist bump. peace bump. Hindi, pero promise props sa pag-share mo kasi nakakagulat din yan. Kaya, Perfect episode to. thank you Actually, so much. sige, go. Actually, may face na may face din na parang, sige, okay na sa akin na ma-misunderstood yan. Nakakapagod ma-explain. Nakapagod ma-explain. So, Ganyan karamihan yung mga introvert sa totoo lang. Kasi, hindi sila showy, hindi nila ma-express yung gusto nila sabihin. At the same time, pagka doon sa point na parang misunderstood na sila, introvert nga sila, so hindi na nila ini-explain, no? Nakakatamad. Sige, yun yung nyo eh. Kasi, para i-explain mo yung sarili mo, yung requirements doon is syempre, for you to, i-express yung sarili mo. Magsalita sa kanila, mag-explain, di ba? shut up. Number one enemy ng mga introvert. See? Okay na. Okay na ako. Parang, Bahala kayo kung anong gusto mo isipin. bahala kayo kung anong gusto isipin sa kilala ko yung sarili. Mhm. May ganun din pala. May ganung face. It's normal. It's normal. Pagod nga naman talaga mag-explain pa. Lalo na sa status natin. Yung pagod na talaga. Gulo-gulo nang nangyayari sa atin. Hindi naman kailangan lagi magsabihin pa kung yung Yes, so thank you so much guys for watching our podcast episode talking about Ken's times. We hope that you learned a lot and mas nakilala nyo kami through this series of episodes. So thank you so much.
Until the next time, kay Josh naman tayo. Oy, Thank you so much, guys. Thanks, Bye-bye. nice episode, no? Great episode. Alright, well, that's Time First, episode 9, Astray No More, no? So, ang dami nating na, na mga bagong information na nalaman tungkol kay Ken sa podcast na to, especially doon sa aspeto nung pagkasama nila ng nanay niya and siya, di ba? Kasi usually na napanood natin is yung Josh and Ken, na paano siya naging part ng SB19, and also yung lola niya, yung grandparents niya, tapos siya, no? So, bago sa akin, para sa akin yung masama yung mama niya sa story. But yeah, again, it's another great episode, no? And I hope you guys enjoyed that. No? I hope you sinamahan nyo hanggang sa uli. And well, that's our video for today. We'll see you on the next one. Peace.